Pasok na pasok sa ating mga panlasa ang mga pagkain na masasabaw, lalo na nga ngayon kapag nagtatag-ulan. At isa nga dito ang pinapaitan. Kaya gabi pa lang nagpakulo na ako ng laman loob ng baka. Sa ngayon, eto muna, saka na ang kambing kapag nakaluwag-luwag na, sumahod na sa paluwagan. Mabilis ang kulo lang yan, saka ko hinango. Gabi ko ito niluto dahil kinabukasan meron akong laro. Maliban sa kain, isa din kasi ito sa mga hilig kong gawin para maintain at hindi maging bigatin. Maghapon akong hindi uuwi kaya naisip kong magluto nito. Dahil favorite ng mga anak ko para may pang-ulam na sila habang wala muna ako. Ginayat ko lang po ito na maliliit at hindi nga may iwasang dumampot ng pampulutan. Total weekend naman, sige, okay lang bulong ni Mrs. Pero tama ka na sa 2 bote. Dahil hindi lang yung laro mo bukas ang dapat mong paghandaan. Sabay kalabit, tandaan mo, kailangan mo din akong daanan. Saka ko lang iginisa yung ginayat kong sibuyas, bawang at basta papaitan dapat may luya para sa aroma. Sunod yung karne, isasangkot ko muna kasama ng beef cubes, paminta at patis para kumapit na ang lasa hanggang sa matuyuan ng unang katas. Pinapuputok ko muna. Pagkatapos matuyuan, dito ko na isinama yung aking pinagpakuluan. Sinala ko lang muna para malinis namang higupin yung sabaw at saka ko inilipat sa kasirola para matakloban dahil patutuyuan ko ulit ito na sabaw nang sa ganon sigurado lumambot yung kanyang laman. Makalipas ang ilang oras na pakuluan, yung sabaw halos matuyo na. Siguro naman ayos na yan, malambot na. Saka ako naglagay ng suka para sa kaunting asim at pantanggal ng amoy. Dito ko na din sinama yung puspus kung tawagin sa amin or yung laman ng sariwang bituka na halos damo pa. Kaya kung makikita nyo medyo magaspang kaya kailangan ko muna salain. At eto nga yung authentic na ginagamit namin sa mga pinapaitan. At kinabukasan saka ko lang ito binalikan. Sinamahan ko na din ng siling haba saka ako tumawid sa likuran. Dahil dito ako mananalbos ng sampalok. Nasabi nga nila bakit ko daw ito nilalagyan, hindi naman niya sinigang. Kung hindi mo pa na-try, iba yung sarap nung pait kapag may kaunting asim itong kasama. Para next time, pwede mo din itong subukan. Pagkatapos ko itong mahimay at mahugasan, saka ko lang isinama sa aking pinapaitan. Kung makikita nyo naman yung sabaw, medyo malapot at nakakagutom tignan. Yari na naman ang bahaw at saka ko lang ito tinikman. At agad akong tumawid sa likod upang maihanda naman yung aking lamesa. Nagdagdag na din ako ng kaunting pampainit na sili at kalamansi. Pangbalanse ng lasa. Isasabay ko na nga po pala ito sa kape. Saka ako yumuko upang magpasalamat sa Diyos sa biyayang nasa aking harapan. Nang sa ganon, mabasbasan at magsilbing lakas sa aking pangangatawan. Ito nga po ang aking mumunting handog na pagkaing bukid kung aking tawagin. At kung hilig mo din, baka naman po pwede maglambing ang inyong kanayon. Pa-like, comment at share na din. Daan na ho kayo! Mga ano, napo! Ito muna tayo sa sabaw. Dahagod may yang. Ang sarap ng kombinasyon ng asim sa kanong pait. Nakakabuhay ng pakiramdam. At yung karne, dahil nga po halos magdamag ko ng pinapakuluan, lambot. At yung sabaw nyo, authentic na authentic. Medyo may kulay po. Hindi masambiyag ko. Kung makikita nyo, agang-aga pa lang, pawis na agad ako. Kasi talaga pawisin ako. Inayos ko lang naman itong aking lamesa. Nagpalakpakan agad ang pawis. Sabay-samahan pa ng papaitan na manghang sabaw. Ayos na naman.
Oo. Tingnan niyo po. Ganun siya kalambot. At yung tamis ay yung pait niya. May kaunting tamis.